Eto, papakita ko sa inyo yung apaka-importante yun ito, yung reaction no mismo, buong reaction ni VP Sara Duterte tungkol sa 20 pesos na bigas. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po, unahin yan ang reaction ninyo. Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Ay, grabe. Panghayop. Panghayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko wala. Ayun, si Pami Zamora. Yun. Yung congressman na incumbent na sinasabing madami daw pera. Abay, sige, talaga. Akitin ninyo ng pera. Walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin nyo, related din sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Andiyan ang butante. Merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto. Yun yung sinasabi natin hindi na talaga boboto Pero ito masama. Hoy mga taga Luzon, walang importansya sa inyong gobyerno to. Mantakin mo. Since naloko na nila kayo, hanggang ngayon naloloko pa rin niya kayo, hindi na nila ibababa ang bigas sa Luzon. Ano to? Walang nagugutom sa Luzon? Yun ang tanong ko sa inyo. Walang nagugutom? Yung mga taga Mindanao kasi talagang na yan nagising na ho yan sa katotohanan na sila ay nabudol noong 2022. Kayo mga taga Luzon, hindi pa kayo magigising? Hindi pa ba kayo mamumulat? Tulog pa rin po ba kayo?
sa katotohanan na nabudol kayo noong 2022? Mantakin mo, Visayas na lang ngayon ng pakakainin ng 20 pesos na bigas. Tayo mga taga-Luzon, ika nga. Huwag na kayong magkanin, pampataba lang daw yan. Dapat gano'n na lang sinabi mo, Aling Claire Kami, sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. Ayan, tingnan naman natin yung reaction ni Aling Claire. Ayan, yan si Aling Claire. Si Aling Claire. Tingnan natin yung reaction niya. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito. Anong unti-unting natutupad? Asan? Wala naman ka natutupad Ano sinasabi mo? Hindi pa nga nangyayari, natupad na. Pangako pa lang aspirasyon pa rin yan Hindi totoo Sinasabi mo natutupad. When you say natutupad, nangyayari na unti-unti. Wala pa nga. Pangako pa lang din sinasabi ninyo na lalabas ang 20 pesos na bigas. So, asan yung sinasabi mo natutupad? Ay, pambira. Tupad. Okay. Sorry naman. Tupad pala yung pinapatukuyan mo. Akala ko kasi yung bigas na pinag-uusapan. Natutupad talaga. Oo, marami ng tupad. Lumalabas na yan. Galing nga sa gobyerno rin Di ba? Yung tupad na yan, pinamimigay nga ng mga congressman yan Ay, nako. Lokohan talaga ito mga kababayan. Lokohan. Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin. Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos. Naks naman, meron pang ganun. May paning pang RTBM. Kala mo gaganda yung perspective niya, Akala mo talaga gaganda pa yung perspective mo, sa pagpaning-paning mo ng ganyan. Hoy! Kahit anong gawin mo, pag pangit ang nagsasalita, pangit na talaga. Hindi ko sinasabing pangit physical, Baka sabihin mo iba dyan, grabe ka naman kapangit, kala mo naman pogi ka. Hindi pangit physical. Ang sinasabi ko yung pangit ng sinasabi. Pag pangit ang binabalita, kahit anong gawin mong angle dyan, kahit may pag anong-ganong ka pa, tumatago ka pa kunwari dyan, sa cellphone ng isa, parang may depth of field pang nagaganap. Pre, pangit na talaga yung sinasabi nung speaker, kaya walang mangyayari dyan, pangit pa rin yan. Ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon. Madam, yung pagkakaisa nyo, 3 taon na wala pa rin nangyayari. Ano to? Hindi, totoo naman Magkaisa tayo para matupad ang mga Anong puta? 3 taon nyo nang sinasabi ang pagkakaisa na yan, walang natupad ni isa. Tapos ngayon, sasabihin mo, wag kayong crab mentality. Hindi kami crab mentality. Kami po ay ang nag-iisip lamang ng realidad. Realidad na nangyayari, tunay na nangyayari sa lipunan. Hindi crab mentality po yun. Kayo, para kayong para kayong nananaginip. Diba? Para kayong nananaginip ng mga bagay-bagay na kayo lang ang nakakaintindi. Sasabihin ninyo, unti-unting natutupad, wala namang nangyayari. Sasabihin ninyo, mapayapa naman. Wala namang kidnapping. Pero meron. Hindi, alam mo, dito ako magtataka Iba ang sinasabi ng spokesperson ng PNP doon sa PNP chief. Nakita niyo yung balita na yun sa SMNI? Iba ang sinasabi ng spokesperson
iba ang sinasabi ng PNP chief. Sabi nung spokesperson na si Pajardo, sigurado ako napalo yun sa puti. Sabi ba naman niya, may kidnapping talaga. Sabi naman nung Marbil, walang kidnapping, fake news kayo. Ano ba talaga? Iba-iba kinikwento ninyo eh. Oh, kaya nga sabi ko, para kayong may sariling mundo. Saan ka ba kayo nakatira? Sa Alapaap? Ano ho ba yung inyong pamumuhay? Baka naman nasa loob lang kayo ng KOJC. Kasi sa KOJC talaga napakaganda doon, napaka-safety doon, napakalinis doon. 'Di ba? Ang mga self-sustaining ang mga pagkain doon. Baka doon kayo nakatira. 'Di ba? Ay, laking katarantaduhan naman po yung sinasabi mo dyan, madam. Para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Yan. Tingnan mo isa rin yung sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin, ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar. At sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Wag po natin... So, ibig sabihin, ginawa niyong reward system. Kasi parang ang dating, dahil sa effort ng local government, kaya nagkaroon kayo ngayon ng 20 pesos na bigas doon. Parang may mali. Dapat national government ang umasikaso niyan, hindi yung local. So, pag yung local mo medyo mahina, hindi nakakapag-produce ng bigas, hindi mo sila tutulungan. Ang tutulungan mo lang yung nakakapag-produce ng bigas doon sa local nila. So, ibig mo bang sabihin, mahina ang mga taga Mindanao? Ibig mo bang sabihin, mahina ang mga taga Luzon, particular na dyan sa Ilocos? Kaya hindi mo maibaba ng 20 pesos ang bigas kasi mahina ang mga local government dyan? O, sabit ka na naman dito, Aling Claire. Ang hirap talaga magpalusot pag nagsisinungaling, ano? Yeah? Kasi ang sinasabi mo dyan, yung effort ng mga local government, kaya nagkaroon sila ng 20 pesos na bigas. Kaya nag-subsidize ang gobyerno. Kaya sabi ng subsidize, parang babaya from 33 to 34 pesos, babayaran nila yung 14 pesos para magkaroon ng 20 pesos. So, gagawin nyo lang pala yung tulong na yan pag nag-effort ang local government. So, ibig mo sabihin, tamad ang mga taga Luzon, tamad ang mga taga Mindanao. Aba, matindi pala kay mga taga Luzon. Antakin mo yung presidente yung taga Ilocos. Ganyan trato sa inyo. Hindi kayo tulungan. Di ba dapat nga tulungan natin kung mas mahina nga yung production sa lugar na yon? Kasi that's food security. That's what you call food security. Tutulungan mo ang isang lugar dahil alam mo na mahina yung lugar na yon. Di ba? Hindi ho ito isang kumpanya. Nasa kumpanya, tama, ganyan dapat sa mga private company. Na pag meron kang isang empleyadong matikas, pag may isang empleyadong magaling, magkakaroon ka ng positive reinforcement, ika nga. Di ba? Ibig sabihin, you would give him o give her bonus, o di kaya iaangat mo siya, tutulungan mo siya, may incentives ka. Yan ay sa private company. Correct ka dyan. Pero sa public, hindi. The government, kaya naandyan ang gobyerno para sa mga hindi kakayanin. Di ba? Makatulong ka sa mga nahihirapan. That's the purpose of the government. Hindi po yung dahil lang, ito, malakas itong local government na ito, kaya tulungan natin. Diyan pa lang nakikita na yung motibo ninyo. Di ba? Ano yung motibo ninyo? Ang motibo ninyo na tumulong lamang doon sa mga malalakas.
napapaghalataan po tayo. Kung gayon, di ba? Halatang halata. Go. Tuloy. Tangin, wag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, wag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Yan, 33. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na wag magpabudol, tama po na wag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Wala talaga. Wala talaga ho. Wala hong patutunguhan itong ating gobyerno kung ganito ang klase ang kanilang kukuning mga opisyal sa ating gobyerno. Bakit ho kanyo? Dito pa lang ho makikita mo na ang laking sablay na ho. Bakit ho malaking sablay? Kasi ho mga kababayan, pag ang isang gobyerno ay hindi marunong makinig at hindi marunong tumanggap ng katotohanan, kahit anong gawin mo talagang sasablay at sasablay po ito. Yan po ang nangyayari sa ating gobyerno. Kesa napakinggan ho ang mga hinaing na mga Pilipino, bakit sa Visayas lang? Bakit ano? Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, kung talagang sila ay makatotohanang mga tao, ibig sabihin talaga po sila ay nagsisilbi sa bayan, ay pakikinggan ho nila yan. Diba? Tatanong nila, oo nga naman, bakit Visayas lang? Ba't di natin ikalat ang 20 pesos na bigas? O ba't di kaya tulungan natin yung mga nahihirapang local government? Kaya lang ho kasi alam na ho natin ang motibo nitong 20 pesos na bigas. Alam nyo ko ano? Walang iba kung hindi boto ninyo, mga taga-Visayas. Ang tanong ko lang sa inyo mga taga-Visayas, kayo ho ba'y nasusuhulan ng butil ng bigas? Kayo ho mga taga-Visayas, nasusuhulan ng bigas na pangkain para sa mga animal o sa mga hayop? Yan lang ba ang katumbas ng inyong boto? Ganyan kayo tignan at maliitin ng gobyerno ni Marcos at ni Aling Claire. Ganyan kayo tignan at sinasabi sa inyong bigas lang ang inyong katapat. Ang boto ninyo ay katapat lang na bigas na kung saan pangkain lang sa baboy. Ika nga, sabi ni BP Sara Duterte.